ibabahagi ko sa inyo ay isang kwento ng kababalaghan, alaala at pagmamahal. Ito ay ang pinamagatang Ang Relo ni Nanay. Tahimik ang gabi sa kanilang bahay nang muling matitigan ni Elena ang lumang relo na palaging nakasabit sa kanyang pulsuhan. Hindi ito basta-bastang relo. Ito ang huling bagay na inabot ng kanyang nanay bago ito umanaw. Gayunman, patuloy niya pa rin isinusuot ito. Wari sinulit na nagdurugtong sa kanyang puso at sa alaala ng kanyang nanay. Sa tuwing sumasaki ang tingin niya sa relo, para bang narinig niya muli ang tinig nito, puno ng lambing. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanyang mesa, nagulat siya nang biglang kumikot ang orasan ng relo. Bilang hinahabol ang oras, huminto ito sa eksakto sa 12. Sa mismong sandali ay may malamig na simoy ng hangin na dumapi sa kanyang pisngi. Mahina ngunit malinaw na kulog ang umalingaw sa kanyang likuran. Napalingon si Elena at dahan-dahang tumingin sa paligid. Kinilabutan si Elena. Hinawakan niya ang relo. Umaasa nito'y magbibigay ng kahit kunting kapanatagan. Kinabukasan, ikwinento niya ito sa kanyang ama. Ngunit ang sabi nito, huwag kang matakot. Minsan, pinaparamdam ng mga nauna sa atin na hindi sila lubusang nawala. Alam mo anak, kapag mahal na mahal tayo ng isang tao, hinahanap pa rin nila tayo kahit sa paglanggukan. Hindi siya kumbinsido. Pinilit nang isinantabi ang kanyang takot. Paulit-ulit niya sinasabi sa sarili na guni-guni lamang ang lahat. Kahit ramdam niyang may kakaibang presensyang nagmamasid sa kanya tuwing gabi. Lumipas ang mga gabi at napansin ni Elena na palaging umiikot ng mabilis ang relo tuwing hating gabi. Wala nang ibang narinig kundi ang tunog ng relo at sapat na iyon para magpatindig ng kanyang balahibo sa gitna ng katahimikan. May pagkakataong kasabay nito'y nakikita niya sa salamin ang anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakatalikod, ngunit pamilyar ang tingin. Tila bahagyang umagalaw ang anino. Sa kabila ng kilabot, may kakaibang kapanatagan siyang nadarama. Para bang binabantayan siya. Tuwing naroroon ang anino, hindi niya alam kung dapat bang matakot o manabik dahil sa puso niya parang may pamilyar na init sa malamig na presensya iyon. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na araw sa paaralan, napahiga si Elena, nagsuot pa rin ang relo. Hindi na niya namalayang nakatulog habang marahang umuubo sa paligid ang mahinang tunog ng relo na tila nag-aanyaya sa isang kakaibang panaginip. Doon niya napanaginipan ang kanilang lumang bahay na kung saan buhay pa ang kanyang nanay. Nandoon ito sa kusina, nakangiti at tinatawag siyang kumain. Nangingilid ang luha ni Elena nang marinig ang boses na matagal na niyang hinahanap. Unti-unting naglaho ang anyo ng kanyang nanay at naiwan siyang nag-iisa. Tinawag na ito, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Tanging katahimikan at pangungulila ang naiwan sa hangin. Pagkagising niya, suot-suot pa rin niya ang relo at kasabay nito ang luha na walang humpay na umaagos. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sarili. Para bang nakasiksik sa relo ang yakap na matagal na niyang inaasam mula sa kanyang nanay. Simula noon, napansin ni Elena na tuwing siya'y nalulungkot at umiiyak,
kusang tumitigil ang relo, at sa pagtigil ng oras, may narinig siyang bulong na umaalo o kaya nakakaramdam siya ng mabiglang may malamig na dumangki sa kanyang balikat. Kasabay nito, nagsimula rin makalala si Elena ng mga kababalaghan, mga pianong bigla na lamang tumutunog, mga pintuang kusa na lamang binibukas, at iba pang kaganapang di maipaliwanag. Nagtanong siya sa isang albularyo sa kanilang bayan. Ayon dito, hindi lamang pagmamahal ng kanyang nanay ang nakakabit sa relo. May nilalanding nagbabantay dito upang manatiling bukas ang lagusan sa pagitan ng dalawang mundo. Kung hindi niya pag-iingatan, baka hindi lang alaala ng kanyang nanay ang dumaan dito, kundi iba pang espiritu na maaaring hindi niya nais makita. Mula noon, nagsimula siyang kabahan tuwing mag-alas 12. Takot na baka may ibang nilalang na nakatingin sa kanya. Muli siyang tumingin sa relo. Mabigat man ang dala nitong hiwaga, hindi niya magawang isuko. Sa bawat kislap ng orasan, naaalala niya ang mukha ng kanyang nanay at ang katotohanang may mga alaala talagang ayaw kumupas sa paglipas ng panahon. Sa bawat tunog ng relo, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. At mula noon, tuwing sumasapit ang alas 12 ng gabi, tahimik siyang nakikinig sa pagtigil ng oras, handa sa bulong, sa haplos, at sa anumang mahiwagang dala na bilog. At yun lamang po, maraming salamat.